Kabanata 14, Natural. Nagmamadali ka na naman. Si Arturo nang napansin ang bilis ng paglalakad ko paalis ng classroom, nakaabang pala siya. I glanced at him and smiled. Gaya ng normal na araw, dapat bibisita rin ako ngayon sa VHRV, lalo na dahil katatapos lang ng exams at wala ng pag-aaralan pa bukas. Pero dahil alam kong sasawayin lang ako ni Hades at sasabihing umuwi na lang para mag-aral, liliban na muna ako lalo't may iba ring lakad. Isa pa, pangpaginhawa na rin kay mami iyon. She always thinks I'm a big bother in that office, lalo na dahil nitong nakaraan ay laging stress si daddy sa trabaho, kaya halos pagbawalan niya na akong bumisita roon. Ang feeling gwapo na siguro niyang trabahador mong crush at ikaw pa talaga ang naghahabol. He assumed irritably. Ngumisi ako. Huwag ka mag-alala at hindi naman siya feeling. Gwapo talaga. I winked at him. Namula siya at umiling. Tumawa ako at sinundot sa gilid. Natutuwa sa reaksyon niya. Hinawakan niya ang kamay ko at hinila. Nairita sa mga pakulo ko. Humagalpak pa ako lalo. Tuwang-tuwa talaga ako kapag naasar ko siya. Nakakatampo ka na. Hindi pa tayo tapos tungkol sa prom ah. Umirap ako at hinila na lang ang kamay niya. Nasabi ko na sa'yo ang dahilan ko, Arturo. Mahirap na at maraming nagsasabi na kapag ka-date ko, boyfriend agad. Tsaka dapat masaya ka na at kayo naman ni Grathel ang partner. Paano yung after party? Hindi ko pa alam. I'll try. And, I'm not yet 18 like the rest of you are. Sus, hindi ka pagbabawalan ni Tita Florence. Masaya yun pag gumala ka, nakasama kami. Susubukan ko pa, Arturo. Magpapaalam muna ako. Besides, matagal pa naman. May dugtong pa sana siyang panlaban sa sinabi ko kung hindi lang biglang humarang si Dean at mabilis na pinaghiwalay ang kamay namin ni Arturo. Ano bang problema mo, Larazabal? Si Arturo na agad agresibo, ni hindi man lang nagulat si Dean sa asta ni Arturo. Bumaling lang ito sa akin at nagtanong. Kayo na? I rolled my eyes and immediately grabbed Arturo's hand. Bumaling si Dean sa mga kamay namin pero dahil nakalayo na, wala na siyang nagawa. Pwede ba Dean? You're getting creepier. Magkaibigan lang kami ni Arturo at wala kang pakialam kung magka-boyfriend man ako. Sabi ko, formal kahit naiirita na. Ano, ha? Si Arturo na naghahamon pa. Hindi na nakontento sa sinabi ko. I dragged him out of there. Halos magkumpulan na ang nakapansin sa komosyon kaya umalis na ako bago pa makapagsalita si Dean. He's not as aggressive as Arturo, so I know he'd let it pass. Itinuro ko ang sasakyan ko nasa parking lot at si Matias na nakaabang bago bumaling kay Arturo. May ibang lakad ako, hindi sa trabaho ni Dad. San ka na naman? Hindi pa rin nagbabago ang iritasyon sa mukha ni Arturo. Sinong kasama mo? Watching him in this mood tells me that it's going to be a long explanation and I have no time. Naghihintay na si Rico sa akin kanina pa. To cut my explanations short, I like how I always get away. I kissed his cheek and tapped his face softly. His jaw dropped and he stood there like a tree. Sige na, aalis na ako. Nagmamadali ako eh. Usap na lang tayo bukas. Promise. Sabi ko. He rolled his eyes and nodded without a word. Tinalikuran ko siya, palapit sa sasakyan. Pinuksan ni Matias ang pintuan kaya humarap ako kay Arturo habang papasok. Kumaway ako. Kumaway din ang kaibigan, namumula ulit at wala nang masabi. Pumasok si Matias at naupo na sa front seat, sa tabi ng isa pang driver. Nakita kong sumulyap siya sa rearview mirror at alam ko kaagad ang iniisip niya kahit hindi niya isatinig. At muli niya akong sinulyapan ng ganoon nang tumawag si Rico sa akin. Bumabiyahe kami patungo sa coffee shop na tinutukoy ko. Sorry, Ricos, and thanks for being patient. Katatapos lang ng exam ko. Sabi ko. Nahirapan ka? Natawa ako. Medyo. Alam mo na, I'm not as good as you. He laughed too. Sige na, I arrived early so you're not really late, Feli. For some reason, maybe Arturo, rumors about my disgusting crush reached Ricos. Hindi na sana ako magre-reply sa kanya kung hindi niya cryptic ang message niya. Ricos Zaldua. Make sure he's single. I never heard of a labor worker working only for himself.
Surely, he's got a family to feed or even children. Nagulat ako roon kaya nagreply na ako. He explained to me that he heard that I'm pursuing a labor worker. Nagtanong siya kung ilang taon na ba ito kaya sinabi kong mas matanda ng kaunti sa kanya. He expressed his worry for me. It's actually sweet of him to think about me, but I assured him I'm fine. Nakakatawa nga lang na ganoon ang tingin niya. Sigurado ka bang wala yang sabit? Tanong niya. The mestizo Rico Zaldua is raising a brow at me. Sa lahat ng naging manliligaw ko, isa siya sa pinaka-mature. Maybe it's really about his age. Pero kung titingnan din naman ang history niya sa girlfriends, he always has long-term relationships and was never a playboy, so I can conclude that he's the better among them. Wala nga. Iyan lang ba ang inaalala mo? Felicia, I'm just worried for you. If you say he's older than me, then I should tell you that it's a whole different world out there. Lalo na dahil mahirap siya. Hindi natin alam na baka sa squatter na tinutuluyan niyan, may tinatagong pamilyang pinapakain. Gusto ko maghisterya sa katatawa. If only I would not offend Ricos. He's just really concerned at tama namang isipin niya na ganoon nga dahil wala namang may alam na ang construction worker na sinasabi ko ay si Hades Riego. You know what, Ricos? I appreciate how much you care for me. I'm actually touched. Sabi ko sabay palis ng kaunting luha dahil sa katatawa sa gilid ng mga mata. Seriously, I'm not telling you this, Felicia, dahil pinopormahan kita gaya ng dati. I am just concerned. I heard it from Andrew. Kung saan-saan na lang to kumakalat. I love Arturo too much. I can't kill him or something. This is crazy. I can't imagine you liking a labor worker. Worst, I never heard you pursue anyone. Ngayon lang, and it's bothering me. I smiled and appreciated him for that. Nagtagal ang tingin ko sa kanya. Hindi malaman kung paano pa sasabihin ang kasiyahang nadarama dahil kahit paano talagang may nag-aalala para sa akin. He coughed a bit and straightened up. But, it's your choice, if that's what or who you want. Ngumiti ako at tiningnan ang in-order na frap. Nagbuntong hininga ako. Yeah, actually. Really, thanks for the concern. Anyway, graduate ka na. I wanna know how you're doing as an engineer. You know, baka susunod ako sa yapak ni Dad kaya curious ako. I hope you don't mind if I change the topic? Sure. Medyo natataranta niyang sinabi. I guess it's wrong for me to say something about those rumors. No, really, Ricos, I appreciate the concern. That means you're worried for me. You don't want me getting hurt or something. But I assure you, I know my limits and the man we're talking about is really single, have no children or whatsoever. Of course, hindi mo naman siguro hahayaan ang sarili mong maloko. Ngumisi ako. Right. Humaba ang usapan sa ibang aspeto. I only ended it when he excused himself once to answer a call. Nakatatlong ulit din ang cancel niya sa tawag bago ko siya sinaway at sinabihang baka emergency kaya sagutin niya na. Ihahatid na kita hanggang sa sasakyan mo. Pumayag ako at naglakad na kami patungo roon. Nakita ko si Matias sa likod pa lang ng sasakyan. Tumigil ako para magpaalam na kay Ricos. Thanks for the time. I enjoyed it. Sorry, it's short. Maaga pa sana kaso hindi niya masabi ang tungkol sa dahilan ng tawag at ayaw ko rin naman talagang alamin pa dahil baka pribado. Tumawa ako. No problem, Ricos. See you around. Lumiko ako sa sasakyan at umalis na si Ricos. Sumunod si Matias sa akin at hinila ko ang door handle. Hindi na naghintay na pagbuksan ako, kaso dahil hindi iyon bukas, napabaling ako sa bodyguard. Miss Valerio. Tawag ni Matias pero lagpas sa akin ang tingin niya. Bakit? Sabay baling ko sa kung anong tinitingnan niya. Hindi ko namalayan na sa tabi ng sedan na sasakyan ko ay isang malaking itim na SUV at sa tabi nakatayo si Hades. My eyes widened as I surveyed him from head to foot. Kung hindi ako nagkakamali, ito ang unang pagkakataon na nakita ko siya sa labas ng opisina at hindi rin sa site. He's wearing a black slacks, his usual work clothes, but instead of a long-sleeves button-down shirt, it's a white knitted long-sleeve top. Bukod pa riyan, nakaitim din siyang sunglasses. I smiled wildly.
mesmerized by this new take of him on my mind. Bukod sa pawisang Hades sa site at seryosong Hades Riego sa opisina, hindi ko alam na babagay rin pala sa kanya ang ganitong damit. He's tall and his body is lean, lalo na sa ganitong suot niya na nadedepina ang katawan. I almost bounced my way towards him. He glanced the other way before he turned his head towards me, twisting his lips. Hi! Nandito ka! Walang trabaho? Hinarap niya ako. He removed his sunglasses and I smiled shamelessly at his usual hooded and serious eyes, lalo na ngayon. I went to my old university to get some materials for my MBA. Napatingin ako sa paligid. Oo nga pala at malapit lang din dito ang dating universidad na pinapasukan niya. Siguro ay nakitang nakapark ang sasakyan ko at kapansin-pansin si Matias lagi na nakatayo at nakabantay. Ikaw, anong ginagawa mo rito? He asked. Tinuro ko ang likod. Nakipagkita ako kay Ricos, a friend. Katatapos lang namin. He nodded slowly. Biglang may naisip ako. Total, ay nandito na lang kaming dalawa at mahaba pa ang oras. Bakit hindi kami pumasok sa cafe at magkwentuhan? That's if he has time, right? Busy ka ba? No. Kung ganoon, gusto mo pumasok tayo sa cafe? Masarap ang frap doon. We never had coffee outside your office, so... Sabi ko habang tinuturo ang pinasukang coffee shop kung hindi lang ako bahagyang pinutol. Not there. Medyo suplado niyang sinabi. Hindi ko gusto riyan. Ngumuso ako. Di saan? He gave me an irritated look bago niya binalingan si Matias na para bang may lihim na utos na. Binuksan ni Matias ang pintuan ng sasakyan ko. Pumasok naman ako at hinayaan siya. Tahimik kong pinapanood ang sasakyan ni Hades sa unahan. Saan daw ba tayo, Matias? Tanong ko kahit na nakikitang isang kanto lang at lumiko naman agad sa isa pang coffee shop. Hindi ko alam, ma'am. Pinapasunod lang naman yata. Dito lang naman pala. Akala ko kung saan. Kabilang kanto lang pala. Ayos na rin sana yung kanina. Sabi ko habang binubuksan ang pintuan. Nilingon ako ni Matias at binigyan ng naguguluhang tingin. Lumabas ako at inayos na ang damit ko. Buti na lang din at exam week kaya hindi ako naka-uniform. Isang casual jeans at puting t-shirt lang ang suot ko na pinaresan ng heels. Kung alam ko lang sana na ganito ang mangyayari, mas maayos sana ang suot ko. Kapapasok lang ni Hades sa coffee shop nang pumasok ako. He didn't wear his sunglasses again. I can't decide if I should be sad about it. He looks so good with his sunglasses on but he's more handsome without it. Siguro, naninibago lang ako kanina kaya gusto ko pang mapanood siya na ganoon. Wala na ba siyang kapintasan? My goodness, this infatuation is driving me nuts. Pinanood niya akong naupo sa harap niya, titig na titig sa kanya. Meanwhile, for some reason, he looks irritated. He looked at the menu, ignoring me, even when it's obvious that I'm in such a good mood. What's yours? Orange juice na lang, nakapag-coffee na ako kanina. He glanced at me with his dark, annoyed eyes. Ibinigay niya ang menu sa waitress bago nagsalita. 1 Americano and 1 orange juice, please. He said. Mumusa ako at hindi tinanggal ang tingin sa kanya. Bad day at work? Usisa ko dahil napansin ang medyo bugnutin niyang mood. Maybe. How about you? Tapos na ang exam? Yes, I hope I did good. I don't think I can proceed with Mommy's plan for my debut if I didn't. You studied this week, so you'll probably do good. Kahapon ba nag-study ka rin? Yes, kaya nga hindi ako nakapunta sa opisina mo kasi gaya ng sabi mo, mas makakapag-concentrate ako sa bahay. He gave me a very malicious look. Kumunot ang noo ko. Talaga, after your exam, you went home immediately, unlike today? Nanliit ang mga mata ko. For some reason, I sniffed something strange. Well, if I were in his place and I saw him with a woman, I'd probably snap at him immediately. Lalo pa dahil alam naman niyang may nararamdaman ako sa kanya. Pero syempre, dahil one-sided naman ito, hindi niya gagawin iyon sa akin. Kaya lang, masyado akong maraming alam para palagpasin iyon. Pinahaba ko ang pag-iisip. His eyes remained on me before snapping it. He looked away and raised a brow, bago muling tumingin sa akin.
Of course, ngayon lang naman ako pumayag na may kitain dahil tapos na ang exams. The rest of the week, I'm pretty much all school and home to study and take exams. Hindi siya nagsalita. Nilapag ang mga order namin. Pinagmasdan ko siya habang abala ang mga mata niya sa kape at sa juice na in-order ko. He glanced at the waitress to say thank you. Hi, Hades! Narinig ko galing sa dalawang babaeng palabas na yata ng coffee shop pero napatawag pa nang nakita siya. Hades looked at them and it seems like he couldn't place them. Nagtulakan ng dalawa at nahiyang lumabas. They were actually pretty decent and his age. Pwedeng classmate niya o talagang kilala siya dahil sikat nga naman siya dahil riego, mayaman at gwapo. Sino yun? Mabilis kong usisa sa isang mataas at pabirong boses, hiding my curiosity with a joke. But really, I'm curious if he knew the girls. He glanced at me with his chilly cold eyes. I don't know, maybe a schoolmate or something. Umirap ako. They know you. You don't know them? You're so popular, especially towards girls. Hindi ko naman sila masisisi. His lips twisted and he looked at me darkly. Huwag mo nang pagselosan, pati ang hindi ko naman talaga kilala. I think I just did my most shocked expression that day. I covered my huge mouth with both my hands and giggled at his remark. At kahit pilit niya magseryoso, ay natawa na lang din siya sa reaksyon ko. I admit it, I have never been really jealous with anyone, but now that he mentioned it, I realized that I have been for him. Naisip ko iyong biglaan kong pag-alis nang pinaglaruan niya ako sa opisina niya. The coldness dripped within me and I couldn't contain it. Instead of facing him, pinilit kong mag-walk out. Kung hindi iyon pagsiselos, ewan ko na lang. Tama rin naman siya kaya tinawanan ko na lang. Ang yabang mo! Natatawa kong sinabi. I was only asking about them. I was curious. Fine, I want to know. Maybe they were your exes. Amin ko sabay tingin sa pintuan kung saan nawala ang dalawang babae. They weren't. I don't even know those girls. So, sino ang mga naging ex mo? Attentive kong tanong. Nagbuntong hininga siya at imbes na sagutin ako, inignora pa at sumimsim na lang sa kanyang kape. I know this schoolmate who claims that her ate is your ex. High school daw kayo at senior mo pa. Ha? Natatawa na siya ngayon. Sino yan? Ryan Lagdameo. She isn't my ex. Then, what is she? A fling? I asked critically. Titig na titig siya sa akin na para bang natutuwa sa itsura kong uhaw sa katotohanan. Bakit natin pinag-uusapan ito? Bakit hindi? It's a nice topic actually. It's been a week since we last saw each other and this is the topic you want for us? He fired at me. Kinagat ko ang labi ko at hindi tuloy na iwasan. Sige nga, ikaw, sa opisina mo, bumisita ulit si Sintraya habang wala ako? Once, I told her I don't have time to entertain because I'll be busy, so she didn't visit again. Napabuntong hininga ako, guminhawa sa narinig. Pilyo siyang ngumiti sa akin at ako naman ngayon ang iritado. Di ako rin? I can't visit? I'll be back near your school premises because I'll constantly meet with my old professor for my MBA. Babae? My eyes narrowed again. He smiled. An old man, Felicia. Sumimsim ako sa juice. Gosh, I need to get a hold of myself. I don't know jealousy is this ugly for me. I think this is my first time for it. Ewan ko at ang dumi ng isipan ko. Ultimo meeting sa professor, kapag naiisip kong babae, marami ang gumugulo sa utak ko. It's not helping that Hades is the type who could seduce any woman in all ages. Sorry. Bawi ko nang natantong masyado na talagang marumi ang isipan ko. That's okay. I'd rather you tell me what you're thinking than bottle it up and walk away. Uminit ang pisngi ko. He's not even my boyfriend. I should really get a hold of myself. Paano ba kasi hindi magselos? Baka pwede mo naman akong turuan. Para kapag nagka-boyfriend ako, he won't be annoyed with my jealousy. He gazed at me with his piercing eyes. It took him a while before he looked away and answered. Bakit? Sa mga dati mo bang boyfriend, selosa ka rin? Hindi naman. Nag-isip ako. Then it's natural. You can't learn it. Nag-isip pa tuloy ako. How did I unlearn it anyway?
Hindi naman ako selosa noon. Bakit sa kanya ngayon kung ano-ano na lang ang naisip ko? Really? No. Advice, like think of happy thoughts and the likes? He chuckled. What? I urged him more. That's enough for that. Maybe you'll know in time. Why don't we talk about your past meeting before me? Nagtagal pa ang isipan ko sa naunang pinag-usapan namin. Pinilit ko patuloy na alalahanin kung ano naman ang pinag-usapan namin ni Ricos. I might be open to my feelings for Hades, but I don't think I am that shameless to share to him that. He might think I'm creepy obsessed with him. Wala lang. Just about the course I'll take in college. You know, Ricos is an engineer too. And what did he say to you? He asked and sipped on his coffee without looking at me. Just about the hard subjects and how it's really different at work than the theories we have at school. Uh-huh. What else? About his work at kung paano siya nag-adjust. Other topics? Our topic is only about engineering, iyon lang. Nagbuntong hininga siya at humilig sa backrest ng upuan. Nagtagal muli ang titig ko at hindi ako makapaniwala na ultimong pagre-relax niya lang sa harap ko ay isa ng magandang tanawin para sa akin. I pursed my lips and admired his masculinity and the gracefulness of his every move. Nagkita lang kayo para pag-usapan iyan? Yup, he texted me and then nagkayayaan. Nagkatinginan kami ni Hades. Naghihintay ako ng reaksyon sa kanya pero natili ang malamig niyang titig sa akin. He texted you. Yup. Medyo lito kong sagot. He coolly nodded and sipped on his coffee again. Kung hindi niya lang sinabi sa akin kanina na hindi siya seloso, baka iyon na rin ang naisip ko. Pero bakit nga ba siya magsiselo sa akin? Hindi niya kailanman sinabi na gusto niya ako o ano. Naging ganon ang bawat araw namin kalaunan. After the exams, we had a short break and I used that to plan early for my debut and to go to designers for my prom dress. I have a taste for fashion but sometimes, Mommy's style would always overshadow mine. Kung sa bagay ay sa kanya rin naman ako natuto kaya kung anong magustuhan niya, mabilis ko rin namang nagugustuhan. Pupunta ka na naman sa opisina ng daddy mo? Hindi ba sinabi ko naman sa'yo na huwag ka na roon at busy siya? Mommy's laments early morning on the first day after the semestral break. Ma'am, hindi na nga ako pupunta. Hindi na nga ako pumupunta roon. I don't know what's wrong but Mommy is always annoyed at me. Lalo na kung naiisip niyang pupunta nga ako ng opisina ni Daddy. Mabuti na lang at sa huling usapan namin ni Hades, ang sabi niya ay sa coffee shops na lang kami magkikita dahil may kailangan naman siya sa malapit na university dahil doon sa matandang professor niya. Siguraduhin mo at nagseseryoso ang daddy mo sa trabaho niya ngayon. I didn't know then what she's stressing about and I didn't really care. Akala ko lang gaya lang ng madalas niyang pagtutol sa kung ano-ano. Dinama ko ang lamig ng aking juice gamit ang aking mga daliri. Nauna na ako sa coffee shop na sinabi ni Hades. Nasabi niyang magkikita nga raw kami sa unang araw ng pagbalik ko sa eskwela. My eyes glimmered when I saw him enter the shop. I tried hard to contain my feelings but I am just too mesmerized whenever he's there. He's wearing his usual white button-down long sleeves, nakatupi hanggang forearm, itim na slacks at itim ding sapatos. Kahit mahaba ng kaunti ang buhok sa madalas na hairstyle ng mga lalaki, hindi iyon magulo tingnan sa kanya. His thick black hair complemented his thick brows. It cascaded shadows on his dark hooded eyes. Bahagyang bumagsak ang balikat ko nang bago siya tuluyang makadiretso sa lamesa ko ay may humarang na babaeng kakilala. Nagbihis naman ako galing sa uniforme pero nang titigan ko ang nakitang babaeng kausap niya, muli kong naalala ang agwat na hindi ko maitatago o makalilimutan kahit saglit. No matter how hard I try to dress up like an adult with my signature clothes, I can't deny that I am still studying and young. At kahit anong alo ko sa sarili ko, gaya ng dati, na okay lang yan. Ang importante, masaya ako at ngayon ay mukhang natutuwa naman siya sa akin. Pero muli kong naisip ang mga posibilidad kalaunan. And as time goes by, I realize that's about having to let him go in time seem to stay longer than usual.
Tinawanan ko na lang iyon. Hindi ko alam na may mga bagay pa rin talagang mahirap sabihin gaano man ako katapang. Hi! Bati ko na medyo naging pilit dahil sa dilim ng mga naunang naisip. His eyes remained on me for a while. Naupo siya bago nagsalita. She's a friend back in college. Kanina ka pa? Kadarating ko lang naman. Sabi ko kahit na ang totoo, masyado nga akong excited at ang aga ko na nakadalawang juice na ako. His lips twisted. I'm sorry. Tumawa ko at umiling. Ayos lang. I have nothing to do so I waited. May trabaho ka naman at MBA pa kaya natural na ganoon. He sighed. Palapit na ang waiter para kunin ang order niya nang bahagya niya itong sinanyasan. Dahilan ng pagtigil nito at pagbalik sa kung saan nakatayo dati. How's your day? I smiled. Ayos lang, like the usual boring school and that's all. You? Like the usual boring work too. He looked at me gently. Nabunutan ng tinik, suminghap ako. Really? Dad seems so stressed the past few weeks. Is his projects okay? Naisip ko. Hindi siya agad nakasagot. Tinitigan niya pa ako bago nagsalita. I guess so. May inaayos lang sila ni Papa. Tumango ako. Gusto pang mag-isip pero may ibang bagay na bumabagabag at hindi iyon.